Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence na ko mga kabibig. Grupo na mga ex-government officials posibleng mag-file ng impeachment labang kay Pangulong Bongbong Marcos. So yung mga gusto na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, yung ayaw na kay Pangulong Bongbong Marcos, baka papalakpak na kayo kasi itong mga grupo ng mga ex-government officials ay talagang pinag-isipan na, they studied kung pwede bang magsampa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ano ba ang kanilang posibleng ebidensya para sampahan ng impeachment case si Bongbong Marcos? Ito revelation by Senator Amy Marcos that the chief executive is using cocaine and marijuana. Yun daw. Nang gumamit daw si Bongbong Marcos ng polvoron at yung white powdery substance. In a statement, former Negros Oriental Representative Jacinto Paras and former Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Manuelito Luna revealed that they are holding dialogue, oh my goodness, with some legal experts to study the possible filing of an impeachment case against the president. Aside from allegations of, singhot-singhot, ako Bicol Party-list Representative Zaldico's allegations linking him to the alleged 100 billion budget insertions may also be used as a basis to oust the president. Yun na, kabibig. Yun na pinag-iisipan na at we are asking ng some legal expert kung pwede bang magamit yung pasabog ni Senator Amy Marcos at yung pasabog din ni ex-representative ng Ako Bicol Party List na si Saldico. At ito, kabibig ha, kung babalikan natin ang panahon na kung saan talagang pinamumuka ni Pangulong Duterte kung anong klaseng pagkatao itong si BBM, kung babalikan natin yung video na, para yatang mahihiya tayo na hindi natin pinaniwalaan si Pangulong Duterte. Parang nabulag tayo that time, no? Parang, kasi ang iniisip natin that time, BBM ang Sara, tapos si Sara, nakita niya si BBM na parang ano ba, the next PRRD na pwedeng tugunan, na pwedeng ipagpatuloy ang proyekto ni PRRD. Kahit si PRRD ay nagpahiwatig na merong tumatakbong presidente na gumagamit ng kokani. Pero tayo, para yung iba nga, binasya si Bang Duterte. Sabi ng iba, tumahimik ka na ng Bang Duterte kasi matanda ka na, let BBM win. Let BBM the next president. Tama na. Pero ngayon, para yatang sinampal tayo ng katotohanan, kabibig. Kinarma tayo kay Pangulong Duterte. So, ito yung mga video compilation ko na nakita ko sa Facebook. Yung pagbibigay ni Pangulong Duterte ng pabala sa atin. Pero hindi natin siya pinakinggan. At yung sinabi ni Maharlika, I think so, noon na si Amy Marcos ay lumuhod sa harap ni Pangulong Duterte kasi ang pangalan ni VVM ay nasa listahan ng mga, gumagamit at sumisinghot, ay totoo pala yun. At ni-reveal yan ni Senator Amy Marcos. So watch this video. Ito na. Yes. Here are with Lakas. PDP. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n.
He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong, naghanap ako ng tao na honest at trabahante talaga. Maano ninyo yan, trabahante talaga. Yung kalaban niya ngayon, dalawa na lang yan sila sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Ako hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a mayor, no, alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya. Cocaine. May tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party, nagarapalan, naghahain ng pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Ulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok.
pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. So yun na nga kabibig, no? Parang hindi naman ibig sabihin na huli na ang lahat. Yung iba sabi, hayaan niyo na lang si BBM na ipagpatuloy hanggang 2028. So hayaan lang natin na aabusuhin tayo at pagtatawanan tayo sa isang presidente na di umunoy sabi ni Senator Amy Marcos ay vangag. Hindi lang kanyang sarili kundi pati ang kanyang pamilya. Pero yung iba sabi niya, hayaan na lang natin hanggang matapos ang 2028. So, okay lang sa atin na walang patutunguhan, walang proper na patutunguhan ang Pilipinas. Kasi ang ekonomiya ng Pilipinas, wala na, bagsak na eh. 'Di ba? Sabi ng iba, ano na lang, suportahan naman natin, baka magbago. Ewan mo kabibig, basta ikayo, yung grupo naman na ng mga ex-government officials either planning to file impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. O sabi nila, hawak ni Bongbong Marcos ang DOJ, ang ombudsman. Kasi siya ang nag-appoint nito. Paano yan lalarga? Pati ang Kongreso, hawak pa rin ni BBM. Paano yan lalarga kung konti lang ang pipirma sa impeachment ng Bongbong Marcos? Yun din ang problema, kabibig. Kung konti lang ba ang pipirma, di mababasura talaga yan. Hindi talaga yan bibigyan ng panahon ng mga kongresista. Di ba si Kiko Barzaga ay magfa-file din siya ng impeachment kay Bongbong Marcos. Pero kumusta na pala? Meron na bang update tungkol doon? Parang wala pa, no? So, hintayin natin, baka madami or maybe later on, may mga magising ang kanilang diwa at parang, depende kung susuportahan nila itong mga ex-government officials hinggil sa kanilang gusto na magsumite or plano lang magsumite ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. O ikaw, ano sa palagay mo? I-impeach na ba si BBM or hayaan na lang matapos ang kanyang termino? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.